Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok Arayat, may nakatirang mag-anak na kilala sa ngalang pamilyang De Luna. Ang mag-asawang Mang Silvio at Aling Perla, kasama ang kanilang dalawang anak na sina Luna at Berto, ay pawang mga bulag. Bagamat kapansanan ang kanilang dala, hindi ito naging hadlang upang magsikap silang mabuhay araw-araw. Sa tuwing umaga, ginagabayan ni Luna ang kanyang ama sa pag-aalaga ng manok at maliit na taniman ng kamote sa likod bahay. Samantalang si Berto, bagamat bata pa, ay tumutulong sa ina sa paghabi ng banig gamit ang kanilang mga dalirit pandama. Ngunit hindi madali ang kanilang buhay. Dahil sa kanilang kalagayan, sila'y madalas laitin ng mga tao sa baryo. Pinagtatawanan si Mang Silvio sa palengke kapag sinusubukan nitong ibenta ang kanyang panindang itlog. Si Aling Perla naman ay minamaliit ng mga kapitbahay kapag nagpapabili ng bigas, tinatawag siyang kaawa-awang bulag. May ilang kabataang nambabato sa bahay nila tuwing gabi, sabay sigaw ng walang silbi, o duwag ang mga bulag. Isang gabing walang buwan, habang tahimik silang kumakain ng lugaw, may narinig silang kakaibang ingay sa bubong. Tila may maliit na paa na tumatalon-talon. Lumingon si Luna, kahit walang makita, at inusal sa hangin. Kung sino ka man, huwag mo kaming saktan. Wala kaming masamang intensyon sa mundo. Biglang bumukas ang hangin sa isang bahagi ng kubo. Nagliwanag ang paligid sa isang aninong may kaliitan, singtaas ng sanggol, ngunit may suot na gintong sombrero. Isa pala itong duwende, si Don Palikpik, ang tagapangalaga ng bundok Arayat. Ako'y naririto hindi upang manakit, anang duwende, kundi upang magbigay ng ganti sa kabutihang hindi nyo alam na nagawa nyo. Naguguluhan man, nanatiling tahimik ang pamilya. Isang taon na ang nakalipas, patuloy ni Don Palikpik, may isang hayop na sugatan na inyong kinukop, isang ibong may sirang pakpak. Iyon ay isang tagapagmasid namin. Dahil sa inyong habag, napatunayan naming hindi kailanman naging balakid sa inyo ang kadiliman para magmahal. Mula sa kanyang sombrero, inilabas ng duwende ang isang maliit na banga. Ibinuhos niya ito sa paligid ng bahay. Nagliwanag ang lupa. Ang mga pananim nila ay biglaang lumaki, namunga ng masasarap na gulay. Ang mga manok ay naging malulusog, at nagsimula ng mangitlog ng tig-iisang gintong itlog kada linggo. Ngunit higit sa lahat, sinabi ng duwende, may mas mahalaga pa akong biyaya. Hindi ko maibabalik ang inyong paningin sapagkat iyan ay bahagi ng inyong lakbay. Ngunit bibigyan ko kayo ng pandinig na higit pa sa pangkaraniwan. Madidinig ninyo ang katotohanan sa puso ng tao. Maririnig ninyo ang pagkukunwari, panlilinlang, at maging ang lihim nilang pangarap. Gamitin niyo ito sa kabutihan. At sa isang iglap, naglaho si Don Palikpik. Mula noon, nag-iba ang buhay ng pamilya De Luna. Si Mang Silvio ay nagsimulang mamuno sa mga pulong barangay dahil sa kanyang kakayahang malaman kung nagsisinungaling ang mga opisyal. Tinulungan niyang linisin ang katiwalian sa kanilang baryo. Si Aling Perla ay tinatawag na ina ng liwanag dahil sa kanyang matalas na payo sa mga kapitbahay na may suliraning pampamilya. Nakikinig siya sa damdamin, hindi lang sa salita. Si Luna ay naging tagapayo ng mga kabataan, at si Berto ay naging tanyag na tagapagkwento. Kahit bulag, naipapakita nila ang ganda ng mundo gamit ang ibang pandama. Dumating ang araw na ang mga dating nangaapi ay lumapit at humingi ng tawad. At sinabi ni Mang Silvio habang nakaupo sa harap ng kanilang puno ng mangga. Ang dilim ay hindi hadlang upang makakita ng kabutihan. At ang tunay na liwanag, hindi kailanman nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Makalipas ang 3 taon mula ng basbasan ng duwende ang pamilya De Luna, naging bantog sila hindi lamang sa kanilang baryo, kundi sa mga kalapit na bayan. Ang kanilang kubo na dati marupok at sira-sira, ngayon naging isang maaliwalas na tahanan, puno ng halaman at ligaya. Ang kanilang mga produkto, itlog na ginto, banig na tila may mahikang ginhawa, at herbal na halamang nagpapagaling, ay hinahanap-hanap ng mga tao. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na unti-unting lumalapit. Si Kapitan Lemuel, pinuno ng kalapit baryong San Felipe, ay matagal nang naiinggit sa tagumpay ng pamilya De Luna. Sa kanyang puso ay may galit at inggit na unti-unting humantong sa matinding paghahangad. Balita sa mga baryo na ang yaman ng pamilya De Luna ay dahil sa engkantong ginto.
Isang gabi, pinatawag ni Kapitan Lemuel ang isang mangkukulam na nagngangalang Aling Supay. May mahaba itong buhok, puting mata, at boses na parang huni ng uwak. Gusto kong makuha ang yaman ng mga De Luna, anya. Ituro mo kung paano. Ngumisi si Aling Supay. Hindi mo kailangan ng mata para makita ang yaman. Ngunit kailangan mo ng madilim na puso para nakawin ito. Nagdala siya ng itim na alikabok, inihipan sa hangin, at sinabing, sa ika-4 na kabilugan ng buwan, mabubura ang basbas ng duwende kung ang tahanan nila ay matapakan ng isang taong gahaman. Hindi alam ng pamilya De Luna na pinaplano silang saktan. Ngunit isang gabi, habang si Berto ay naglalakad pa uwi galing sa Nyugan, narinig niya ang isang bulong, hindi mula sa hangin, kundi mula sa puso ng isang nilalang na puno ng balak. Kunin ang gintong itlog, durugin ang halaman, sirain ang mga banig at ako ang magiging hari ng kayamanan. Napaupo si Berto. Nilamig ang kanyang katawan. Ngunit sa halip na matakot, mabilis siyang bumalik sa kanilang bahay upang isalaysay ang narinig. Ma, may masamang balak sa atin. Hindi ko alam kung sino, pero naramdaman ko ang pusong nilamon ng inggit. Hindi nag-atubili si Mang Silvio. Tinawag niya si Luna, at sa kanilang paghawak-hawak ng kamay, nagdasal sila ng taimtim. Sa gitna ng kanilang panalangin, muling nagpakita si Don Palikpik, ngunit ngayon may sugat sa pakpak. May kasunduan sa pagitan ng liwanag at dilim, sabi niya. Kapag ang isang pusong gahaman ay tumapak sa lupaing sagrado, mawawala ang biyayang banal. Ngunit may isa pa kayong kailangang gawin, dapat niyong patawarin ang mananakit bago pa man siya makapanakit. Dumating ang ika-4 na kabilugan ng buwan. Sa kalaliman ng gabi, si Kapitan Lemuel ay pumasok sa bakuran ng De Luna. May dala siyang sako at kutsilyo. Ngunit bago pa siya makapasok sa bahay, humarap sa kanya ang buong pamilya. Hindi sila galit. Hindi sila takot. Humawak sila sa isa't isa at sabay-sabay na nagsalita. Kapitan Lemuel, alam namin ang iyong layunin. Ngunit bago ka pa man makasira, pinapatawad ka na namin. Sapagkat ang puso naming bulag sa galit ay buk sa awa. Biglang nayanig ang lupa. Ang mga bituin ay kumurap. Mula sa ulap ay bumaba ang liwanag at isang hukbo ng maliliit na nilalang ang lumitaw. Mga duwende, diwata at anito. Si Don Palikpik ay lumipad sa ulunan ni Kapitan Lemuel at ibinulong. Ang tunay na yaman ay hindi mo kailanman makukuha sa pagnanasa. Ngunit may pagkakataon ka pang magbago. Tumulo ang luha ni Lemuel. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang sariling puso, hungkag at malungkot. Lumuha siya, lumuhod, at nagsumamo ng tawad. Pagkatapos ng dilim, si Kapitan Lemuel ay naging tagapagtanggol ng mga may kapansanan sa kanilang lugar. Si Aling Supay ay nawala na parang usok, isinama ng hangin ng kabubatan. Ang biyaya sa pamilyang De Luna ay hindi na lamang sa kanila, ipinamahagi nila ito sa mga pamilyang salat sa buhay. Nagtayo sila ng bahay liwanag, isang tahanan para sa bulag, sa may kapansanan, sa naulila, at sa mga nawalan ng pag-asa. At sa isang sulok ng bakuran, may isang munting bato kung saan nakaukit ang mga salitang. Ang mata ay para makakita, ngunit ang puso ay para makaunawa. Doon nagmumula ang tunay na liwanag. Makaraan ng ilang taon, naging sentro ng kabutihan at inspirasyon ang bahay liwanag na itinayo ng pamilyang De Luna. Dumarayo ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at probinsya para lamang makinig sa mga payo ni Mang Silvio, matuto sa paghabi ni Aling Perla, o humingi ng basbas sa mga halamang itinatanim ni Luna at Berto. Ngunit balita ang hindi naiiwasan. Isang araw, isang itim na kotse na may plakang banyaga ang huminto sa paanan ng bundok. Mula rito bumaba ang isang lalaking matangkad, maputi, may suot na itim na salamin at makintab na sapatos. Siya ay si Emir Richard Vossen, isang kilalang negosyante mula sa ibang bansa na nangungolekta ng mga hiwagang yaman ng daigdig. Kasama niya ang isang lokal na tagasalin, si Marco, isang dati ring taga San Felipe na dating kilala sa pagiging tuso. Dumating si Emir Vossen sa bahay liwanag, bitbit ang isang alok na ikinagulat ng lahat. Narinig ko ang tungkol sa gintong itlog, sa halamang nagpapagaling, at sa banig na nakapagpapatahimik ng isip. Sa amin, milyones ang halaga ng mga bagay na yan.
Bumili ako ng buong island para lang makuha ang ganitong kayamanan, pero ngayon, narito ako, handang mag-alok ng kapalit. Naglabas siya ng kontrata. Ibenta niyo sa akin ang inyong mga produkto, lupa, at mga sikreto sa likod ng lahat ng ito. Kapalit nito, bibigyan ko kayo ng 50 milyong piso at dadalhin ko kayong lahat sa ibang bansa. May mga bahay kayo roon. Buhay na marangya, walang hirap. Tahimik ang lahat. Ngunit tumayo si Luna, hinawakan ng papel at tinanong. Anong gagawin mo sa lugar na ito kung sakaling tanggapin namin? Sumagot si Marco, ngiti sa labi. Gagawin naming resort. Luxury. Para sa mayayaman. Ang kagubatan. Gagawing golf course. Ang bahay liwanag. Musum lang. Gabi-gabi pinag-usapan ng pamilya ang alok. Marami ang nagsabing tanggapin na nila, yaman, seguridad, pag-angat. Ngunit kinabukasan, lumapit si Berto kay Emil Vossen at sinabing, Narinig ko ang tibok ng puso mo. Hindi ito kagaya ng amin. Nais mong gawing palabas ang biyaya, hindi panalangin. Ginto ang hanap mo, ngunit hindi mo nauunawaan ang liwanag. Nagpakita si Don Palikpik, ngunit ngayoy nakadamit na ng putit ginto, tila mas makapangyarihan kaysa dati. Ang tunay na biyaya ay hindi ibinebenta. Ang liwanag ng puso ay hindi maipapaloob sa kontrata. At kung pipilitin mong angkinin ang hindi iyo, may kabayaran. Nang tangkain ni Emil Vossen na pilitin ang pamilya sa pirmahan, yumanig ang lupa. Lumubog ang lupa sa ilalim ng kanyang kotse, at siya'y napilitang tumakbo, iniwan si Marco na nanginginig sa takot. Si Marco, na dating tuso, ay lumuhod sa harapan ni Mang Silvio. Patawarin niyo ako. Nasilaw ako sa salapi. Pero sa gabing ito, natutunan kong mayaman na hindi kayang tumbasan ng pera. Tinanggap siya ng pamilya. Pinatuloy. Pinaaral si Marco sa bahay liwanag at naging tagapagturo ng mga kabataan tungkol sa kababaang loob. Hindi natapos sa kanila ang biyaya. Nagsimulang dumami ang bahay liwanag, nagkaroon ng mga sangay sa iba't ibang lalawigan. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, kumalat ang mensahe. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang umunawa, magmahal, at magpatawad, kahit walang kapalit. At tuwing may bagong buwan, isang maliit na aninong may gintong sombrero ang makikitang naglalakad sa tabi ng ilog, na animoy nagbabantay hindi sa ginto, kundi sa liwanag ng puso ng tao. Minsang tag-ani, habang abala ang buong baryo sa pag-aani ng mga halamang gamot sa paligid ng bahay liwanag, biglang tumigil ang hangin. Napansin ni Luna na walang gumagalaw sa mga dahon. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit. Ang mga hayop ay tahimik na lumuhod sa lupa. At sa langit, isang maitim na ulap na tila nakabitin, ngunit hindi gumagalaw. Walang ulan. Walang ihip. Ngunit naroon ang malamig na paningin ng isang bagyo. Mula sa gitna ng ulap, bumaba ang isang nilalang na animoy gawa sa usok at anino. Ang kanyang mga mata ay tila butas ng kawalan. Siya ay si Amnasan, ang dating tagabantay ng karunungan, ngunit isinumpa matapos niyang tanungin ang mga Diyos kung bakit may liwanag ang iba, at dilim ang natira sa kanya. Sa kanyang maitim na tinig, sinabi niya, Dumating ako hindi para sirain ang bahay na ito. Dumating ako upang subukin ang liwanag na pinagyayabang ninyo. Lumingon siya sa buong baryo. Papatayin ko ang apoy, aalisin ang pandinig, papalitan ko ng galit ang inyong puso, at titignan natin kung ang tinatawag ninyong liwanag ay mananatili. Sa isang iglap, nawala ang tunog sa buong paligid. Hindi narinig ng pamilya ang isa't isa. Hindi rin nila marinig ang mga kaluskos ng paligid. Naglaho ang apoy. Maging ang liwanag ng araw ay tila nabalot ng ulap. Nanghina ang halaman at ang mga hayop ay nanlumo. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang mag-alinlangan. May ilan ang nagsabing, niloko lang tayo ng pamilya de Luna. Sila ang dahilan kung bakit dumating ang dilim. May ilan ang lumapit sa bahay nila, dala ang sulo, dala ang galit. Sa kabila ng kaguluhan, nanatiling tahimik ang pamilya. Hindi sila nakarinig, ngunit dama nila ang kabog ng isa't isa. Si Mang Silvio ay naupo sa harap ng bahay liwanag, pinikit ang mga mata, at tinandaan ang tinig ng kanyang puso.
Si Aling Perla ay tinapik ang lupa gamit ang palad, hinimas ito, at napansin na may init pa sa ilalim ng lamig. Si Luna at Berto, kahit walang naririnig, ay sabay nang umiti, at humawak sa kamay ng isa't isa. Pagkatapos ng ilang sandali, sabay-sabay nilang isinulat sa lupa. Kahit walang tunog, may katotohanang hindi kayang patahimikin. At kahit walang liwanag, may pag-asang hindi kayang patayin. Si Amnasan, na tahimik na nagmamasid, ay napailing. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang mga mata na puro kadiliman ay kumurap sa unang pagkakataon. Bakit? Bakit hindi kayo nagalit? Hindi ba kayo natakot? Hindi ba kayo nawalan ng pananampalataya? Muling sumulpot si Don Palikpik, ngunit ngayon ay may kasamang mga diwata ng hangin, apoy, lupa at tubig. Mula sa kanilang harapan ay lumitaw ang isang munting liwanag, hindi masilaw ngunit mainit. Amnasan, wika ni Don Palikpik, hindi kailanman nadadaig ng kadiliman ang liwanag na pinipiling magpatuloy kahit walang nakikita. Napaluha si Amnasan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang katahimikan, hindi bilang kaparusahan, kundi bilang yakap. Naglaho siya, hindi sa anyo ng usok, kundi ng alikabok na itinangay ng muling bumalik na hangin. Pagbalik ng tunog, liwanag, at sigla, ang mga tao sa baryo ay yumuko sa harap ng pamilya De Luna. Hindi bilang tagahanga, kundi bilang tagapagsaksi sa isang katotohanang bago sa kanila. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa liwanag na nakikita, kundi sa liwanag na pinipiling panindigan sa oras ng pinakamadilim. Hindi tumigil ang pamilya De Luna sa pagtuturo. Sa halip, pinalawak nila ang bahay liwanag. Nagtayo sila ng isilid ng katahimikan, kung saan ang mga tao ay maaaring pumasok para matutong makinig, hindi sa labas, kundi sa loob. Minsan, sinasabi ng mga bata na tuwing bagong buwan, may dumadalaw pa ring aninong hindi na usok, kundi aninong naghahanap ng pag-unawa, hindi ng paghihiganti. At sa pintuan ng bahay liwanag, may bagong karatula na nakasulat. Kung madilim man ang daan, kami ang gabay. Kung tahimik man ang paligid, kami ang makikinig. Sapagkat ang tunay na liwanag ay patuloy, kahit walang makakita. Makalipas ang maraming taon, ang bahay liwanag ay isa ng dambuhalang tahanan ng pag-asa. May mga silid para sa may kapansanan, mga silid-aralan para sa bata't matanda, mga hardin ng halamang gamot, at mga bulwagang box sa lahat ng taong naghahanap ng ginhawa't gabay. Minsan, habang tahimik na nagdarasal si Mang Silvio, muling lumitaw ang isang pamilyar na figura. Si Don Palikpik, ang duwendeng nagpasimula ng lahat. Ngunit ngayon, matanda na rin siya, ang kanyang pakpak ay bahagyang kupas, ang kanyang boses ay marahan. Kasama niya ang 4 na nilalang ng kalikasan, ang diwata ng hangin, ang diwata ng tubig, ang anito ng lupa, at ang diwata ng apoy. Sabi ni Don Palikpik, ang panahon ng mga duwende ay humuhupa na. Panahon na ng tao upang dalhin ang liwanag. Kayo, pamilyang De Luna, ay sinubok sa lahat ng anyo, kahirapan, galit, inggit, katahimikan, at kadiliman. Ngayon, pipili kayo ng isa sa inyo, ang magiging tagapagmana ng kapangyarihang ito. Biglang tumahimik ang hangin. Tila nakinig ang buong kalikasan sa anunsyo. Si Berto, na ngayoy guro sa mga batang may kapansanan, ay napatingin sa lupa. Si Luna, na nagtuturo ng paghilom gamit ang mga halaman, ay lumapit sa kanyang ama. Si Aling Perla, tahimik ngunit mapagmatsyag, ay yumukot bumulong, hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Ito'y tungkol sa pagpasa ng liwanag. Ngunit si Mang Silvio ang tumayo at tumingin kay Don Palikpik. Sa lahat ng aking natutunan, sabi niya, isa lang ang malinaw, ang liwanag ay hindi pag-aari ng isa. Hindi ito dapat manatili sa isang kamay lamang. Nagulat si Don Palikpik. Ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Mang Silvio. Kung ang kapangyarihan mong ito ay dapat ipasa, huwag sa isa lang. Ibigay mo ito sa lahat ng may pusong handang magliwanag para sa iba. Lumuha si Don Palikpik. Sa kanyang 1000 taon bilang tagapangalaga ng mahiwagang liwanag, ngayon lang siya nakarinig ng ganitong panukala. Lumuhod siya sa harapan ng pamilya at muling bumangon, sabay sabing, kayong pamilyang bulag sa panlabas, ngunit malinaw sa panloob, ay naging saksi na ang liwanag ay hindi kailanman dapat ikubli. Kaya hetoin.
Itinaas niya ang kanyang kamay, at mula sa kanyang palad ay lumipad ang isang sinag na naghiwa-hiwalay, tumama sa mga puso ng bawat kasapi ng pamilya, at pagkatapos, tumagos sa mga dingding ng bahay liwanag, dumaan sa bawat bata, matanda, at dayo sa baryo. Ang liwanag ay hindi nalihim. Ito na ngayon ay pananagutan ng bawat pusong handang magmahal kahit walang kapalit. Mula noon, wala nang isang tagapagdala ng liwanag. Sa halip, bawat batang tinuruan, bawat bisitang gumaling, bawat ina na natuto ng pagpapatawad, sila ang naging bagong ilaw. At ang bahay liwanag ay hindi na lamang bahay. Ito'y naging kilusan. Lumaganap sa iba't ibang panig ng bansa at ng mundo, dala-dala ang mensaheng nagsimula sa isang pamilyang inapi, ngunit piniling magpatawad, magmahal, at manalig. At kung sakaling may muling magduda kung totoo ang mga duwende, o kung may liwanag nga ba sa dilim, palaging may isang matandang kwento ang mga bata sa baryo. May isang duwende raw na nagbigay ng ginto, pero ang tunay niyang iniwan ay ang aral na ang pinakamaliwanag na kayamanan ay ang kabutihang hindi naghahanap ng kapalit.